panahon ng mga Kastila, tila payapa ang Pilipinas. Ang mga kampana ng simbahan ay umaalingaw-ngaw at ang mga tao'y nakayuko sa pagdarasal. Ngunit sa likod ng katahimikan ay umaalingaw-ngaw ang daing ng mga alipin. Sa bawat dasal ay may tinig ng pagdurusa. Ang simbahan at pamahalaan ay nagbuklod, hindi upang gabayan kundi upang gapusin ang isip at kaluluwa ng mga Pilipino. Ang karaniwang mamamayan ay nabuhay sa takot, alipin sa sariling bayan, panyaga sa sariling lupa. Ngunit sa gitna ng dilim, isang binata ang dumating, si Crisostomo Ibarra, anak ng bayan, tangan ang liwanag ng pag-asa. Mula sa Europa, dala niya ang alab ng kaisipan at pangarap ng kalayaan. Sa kanyang pagbabalik, ang mga tanikala ng katahimikan ay unti-unting yumanig. Sa kanyang mga mata, nagliliyab ang pagnanais na gisingin ang natutulog na bayan at sa kanyang puso, nag-aalab ang apoy ng pagbabago. Si Don Ibarra yan, anak ni Don Rafael. Marangal ang kanyang ama. Sa puso ng madami, siya pa rin ang tunay na haligi ng bayan. Tama, haligi ng bayan. Maraming salamat sa inyong pagtanggap. Ang aking pagbabalik ay mahalaga sapagkat sa bayan ng ito ay magtatayo ng paaralan na kung saan dito tayo ay matututong bumilang at umasa. Ang mga bata ay nangangailangan ng kaliwanagan sa kanilang isip sapagkat ang kanilang kaisipan ay kailangan buksan, hindi sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Dahil yun ang karapatan ng bawat isa at kailangan ng ating bayan. Senyor Ibarra, magandang adhikain. Ngunit huwag mong kalilimutan ang tunay na edukasyon ay nagmumula sa simbahan. Pero paumanhin, Padre, ang karunungan ay hindi nakakulong sa simbahan. Ito'y kailangan ng katauhan, kaliwanagan at hindi kadiliman. Mag-iingat ka, iho. Ang liwanag na yung sinasabi minsan ay nagiging apoy na sumusunog sa kanyang sarili. Kung gayon, Padre, mas pipili kong masunog sa liwanag kaysa mabulok sa dilim. Magandang umaga, Maria Clara. Magandang umaga rin, Crisostomo. Napakaganda mo sa liwanag ng araw. Parang hindi nagdaan ang mga taon ng aking paglalakbay. Parang kailan lang, mga bata pa tayo. Ngayon, marami nang nagbago. Maraming mang nagbago, pero ang alaala mong mananatili sa aking puso. Sa Europa, ikaw ang tanging larawan na hindi naglaho sa aking isip. At ako na may araw-araw na nagdarasal para sa iyo. Ang sabi ko sa Diyos, ingatan mo siya sa kanyang paglalakbay. At ngayon narito ka na, ligtas at masigla. Oo, nakabalik na ako. Ngunit malungkot ang aking pagbabalik. Sapagkat ang aking ama na si Don Rafael ay bumanaw habang ako ay nasa malayo. Kanilang pinag-usapan ang nangyaring pagkamatay sa ama ni Crisostomo na si Don Rafael na siyang napagbintangang erehe at filibustero. Naniniwala ang dalawa na kasinungalingan ang lahat ng kumalat patungkol kay Don Rafael Ibarra. Gayunpaman, napagpasyahan na ni Ibarra na ipagpatuloy ang adhikaing naiwan ng kanyang ama. Ganyan nga ang dapat, Crisostomo. Ang iyong ama ay tapat at mapagkumbaba, tulad mo. At kahit ano ang iyong gawin, ipagdarasal ko pa rin ang iyong tagumpay. Maraming salamat, Maria Clara. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako naging matatag. Kung may pag-ibig ka,
may lakas kang maglingkod sa bayan. Naalala mo pa ba nung bata pa tayo? Sabi mo noon hindi ka magtatagal. Ngayon, natupad mo na ang iyong pangako. At ngayon, ako'y nangangako na hindi kita iiwan muli. At kung ipagkakaloob man ng langit, na ikaw ang aking magiging katuwang sa aking buhay. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay sa atin. Ngunit ang puso ko, Crisostomo, ay sa iyo lamang. At ang akin ay sa iyo, Maria Clara. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay ng lakas at tapang. Maria Clara, iha! Halika na sa loob. Hindi maganda sa balat ang labis na sikat ng araw. Kailangan ko nang pumasok, Crisostomo. Salamat sa iyong pagdalaw. Ipagdasal mo ako gaya ng ipinagdarasal kita. Magkikita tayo muli, Maria Clara. At sa muli nating pagkikita, dala ko na ang katuparan ng ating mga pangarap. Nasaan ang mga anak mong magnanakaw? Hindi ho sila magnanakaw, mga sakritan ho sila ng simbahan! Sinungaling! Ninakawan nila ang kumbento! Si Sisa, larawan ng inang pinunitan ng dangal, inagawan ng pag-asa at tinig ng bawat pusong sinakal ng kawalang katarungan. Sa kanyang mga mata ay dumadaloy ang kasaysayan ng pagdurusa, luha ng isang inang nawalan ng hindi lamang mga anak kundi ng sarili, ng tahanan at ng paniniwalang may kabutihan pa sa mundo. Ang kanyang pag-iyak ay hindi simpleng dalamhati ng isang ina, ito'y panaghoy ng buong bayan, isang bansang nilumpo ng abuso, dinungisan ng kapangyarihan at iniwan ng pag-asa. Sa bawat hibik ni Sisa ay sumisigaw ang kaluluwa ng inang bayan, pagod, sugatan, ngunit nananatiling buhay sapagkat sa likod ng kanyang mga luha, patuloy na tumitibok ang pag-asang muling makikita ang liwanag ng kalayaan. Senyor Ibarra, maganda ang layunin mo. Ngunit maraming natatakot sa pagbabago. Siyang tunay. Ang lalaking ito ay anak ng isang erehe. Ang kanyang ama ay kalaban ng bayan. Uhaw sa atensyon. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi paghihimagsik. Ang aking ama ay namatay dahil sa kasinungalingan at kasamaan. Hindi ba? Labastangan! Walang karapatan ng sangtulad mo na magsalita laban sa simbahan! At wala ka rin karapatang gamitin ang pangalan ng simbahan. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kasinungalingan at kasamaan. Gusto na! Tama na ito! At kung ito ang mukha ng pamahalaan at simba, marami kailangan na maghimagsik ang bayan! Narinig ko ang mga nangyari kay Crisostomo. Ang mga mata ng may kapangyarihan ay bulag sa katotohanan.
Gusto ko lang ng pagbabago ng ating kapaligiran. Sa katotohanan, maging bukas ang isip ng ating lipunan. Pero tila, malabong mangyari. Mukhang ang mga tao, bulag sa katotohanan. Kung ang katahimikan ay tanda ng takot, hindi yun kapayapaan. Minsan, kailangan yumanig ng lupa upang magising ang mga natutulog. Ngunit paano kung sa pagising nila, dugo yung kapalit? Mas mabuting dumanak ang dugo sa ngalan ng dangal kaysa manahimik sa tanikala ng pagkaalipin. Ikaw ay inaakusahan ng pagtataksil laban sa pamahalaan at simbahan. Kasalanan bang mangarap ng bayang malaya? Kasalanan bang turo ang magmahal at mag-isip ang mga kabataan? Tahimik! Ang iyong mga salita ay lason sa lipunan! Hindi lason ng katotohanan, Padre! Isang araw, magigising ang bayan. At sa paggising na yun, kayo ang manginginig sa takot! Ang pagdurusa ni Sisa ay tinig ng bawat inang iniwan ng pag-asa, bawat pusong nilamon ng kawalang katarungan at gutom sa pag-aaruga. Siya ang larawan ng isang bayang sinaktan, inalipin at binalot ng dilim, baliw sa dalamhati ngunit tapat sa pag-ibig. Sa kanyang paglalakad sa dilim ng gabi, dala niya ang tinig ng mga nawawala, ang daing ng mga inaapi, at ang panaghoy ng isang inang patuloy na nagmamahal kahit winasak ang lahat sa kanya. Sa bawat tawag niya sa pangalan ng anak, naririnig ang sigaw ng inang bayan, basag, baliw, ngunit nananatiling buhay, sapagkat ang pag-ibig ng ina, gaya ng pag-ibig ng bayan, ay hindi kailanman namamatay. Umalis ka, Crisostomo. Umalis ka. Umalis ka, Crisostomo. Buhayin mo ang pangarap sa ibang panahon. At ikaw, Elias, paano? Mananatili ako rito. At ang dugo ng mga api ang magiging binhi ng kalayaan. At kung sakaling malaman man nila ito, sana maalala nila ang pangalan mong Elias. Hindi na mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga, magising sila. At kapag nagising sila, hindi na sila muling patutulugin ng takot. Ang Noli Me Tangere ay hindi lang aklat na binabasa, kundi paalalang gising sa pusong nagdurusa. Ang kalayaan ay hindi sa mga nakayukot tahimik, kundi sa matapang na diwang hindi nasisilip. Sa bawat pahinay apoy na naglalagablab, tinig ng bayan na ayaw maglubay-maglubag. Itinuro ni Rizal sa tinda't salita na ang dangal ng bayan ay sa tapang nagmula. Ang kalayaan ay hindi regalo, kundi tagumpay na totoo, pinaghihirapan sa pawis at dugo, pinapanday ng karunungan ng tao,
at pinoprotektahan ng pagkakaisang buo.